Gigi's point of view. Ay! Ano ba yan? Gulat na bulalas ko nang buksan ko ang kwarto ni Sir Andres. Bakit ka ba nakahubad, sir? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ko. Nabitawan ko tuloy ang mga damit niya na katatapos ko pa lamang tupiin dahil sa labis na pagkabigla. Sunod-sunod pa akong napalunok nang muling mapatingin sa katawan ni sir. Kahit naman ilang beses ko na itong nakikitang nakahubad, ay may mga pagkakataon pa rin talaga na nagugulat ako. Sino ba naman kasing hindi mabibigla kung bubungad sa'yo ay isang matipunong katawan na walang saplot at ang… bakit naman parang gulat na gulat ka? Hindi naman itong unang beses na nakita mo akong nakahubad. Kunot noong sambit ni Sir Andres, dahilan para mabalik ako sa aking ulirat. Wala na akong maisuot na pambahay, kaya nakahubad ako. Dagdag na sabi niya pa. Dali-dali naman akong napatungo at napatingin sa mga damit na nasa sahig. Aligaga akong pinulot ang mga ito nang mapagtantong mga damit nga pala ito ni Sir. Pasensya na po kung ngayon lang ako natapos. Sambit ko. Pero pwede ka naman pong gumamit ng tuwalya kaysa pag-gala-gala ka sa kwarto mo nang nakahubad. Giit ko pa. Para saan pa? Bahay ko naman to at kwarto ko to. Wala rin namang ibang makakakita. Bigla na lang siyang ngumisi at agad namang napakunot ang aking noo. Bukod sa'yo. Pagpapatuloy niya pa sa kanyang sinasabi. Ramdam kong pag-init ng aking mukha, kaya naman agad akong napaiwas ng tingin. 5 taon na akong nagtatrabaho bilang maid ni Sir Andres, kaya naman hindi na rin bago sa akin ang ugali niyang ito. Ang totoo nga niyan ay, nang dahil sa ganitong ugali niya, ay unti-unti akong nahuhulog sa kanya. At ngayon ay mas lalo pa akong nagkakagusto sa kanya sa bawat araw na lumilipas. Magbihis ka na, sir. Wala sa sariling sambit ko. Mukhang nalamigan na yung utak niyo. Dagdag na sabi ko pa. Narinig ko pa ang pagtawa niya nang abutin niya mga damit na pinulot ko. Hindi ko na siya pinansin at agad akong naglakad paalis sa kwarto niya. Hindi ko pa rin maikalmang mabilis sa tibok ng aking puso. Masasabi ko namang malapit kaming dalawa ni Sir sa isa't isa. Kaya nga nagagawa naming biruin ang isa't isa eh. Sa kabila nun ay hindi ko magawang umamin sa kanya tungkol sa nararamdaman ko. Nagsisigawan na naman kayo ni Sir. Biglang sambit ni Manang Lourdes nang makabalik ako sa kusina. Kung hindi ko lang alam na kasambahay ka rin dito, aakalain ko nang mag-asawa kayo. Natatawang pangaasar niya pa. Manang, huwag niyo na ngang binibigyan ng ganyang kahulugan ng mga ganong bagay. Nahihiyang sambit ko. Nagtatrabaho lang po ako rito at wala po akong intensyon sa ganyang mga bagay. Dagdag na sabi ko pa. Mabilis akong napaiwas ng tingin nang bigla siyang tumitig sa akin. Alam ko kasi na hanggang ngayon ay namumula pa rin ang mukha ko. At kahit matanda na si Manang ay hindi yun makakalusot sa paningin niya. Magkakaroon na lamang siya ng panibagong pang-aasar sa akin. Maganda ka naman, Gigi. Biglang sambit ni Manang Lourdes. Ngunit nanatili akong nakaiwas ng tingin sa kanya. May pagkasyunga-syunga ka nga lang. Sambit niya pa, kasunod ng malakas niyang pagtawa. Agad akong napasimangot matapos marinig yun. Ewan ko sa'yo, Manang. Asar na singal ko. Dahilan para mas lalo siyang matawa. Ang buong akala ko pa naman ay pinupuri mo na talaga ako. May panlalait palang kasama. Kunwaring pagmamaktol na saad ko pa. Maya-maya pa'y nakita ko na naglalakad si Sir Andres palapit sa amin. Agad kong naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Kaya naman napagdesisyonan kong bahagyang lumayo ng pwesto. Nakaluto ka na ba, Manang? Tanong ni Sir Andres. Marahan namang napalingon sa kanyang matanda at bahagya pang ngumiti. Patapos na po, sir. Sagot niya. O sige, hihintayin ko na lang yan bago ako umalis. Sambit pa ni Sir Andres bago bumalik ng tingin sa akin. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Kunot noong tanong niya. Mabilis naman akong umiling. Wala po, sir.
Aligagang sagot ko. Ni hindi ko magawang tumingin ng diretsyo sa kanya dahil naaalala kong nangyari kanina. Ibang epekto sa akin kapag nakikita kong hubad ng katawan ni Sir Andres. At hirap na hirap ako para mapigilan na maalala yon. Baka naman pinagnanasahan mo na ako ha. Pang-aasar pa niya para mas lalong mamula ang mukha ko. Kasunod noon ay ang malakas niyang pagtawa na sinabayan pa ni Manang Lourdes. Sabihin mo lang kung nahuhulog ka na sa akin, Gigi. Pag-iisipan ko kung sasaluhin kita. Dagdag na biro niya pa. Halos magkarambola ang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Kahit ang init ng mukha ko ay hindi ko na maipaliwanag. Ang mga ganitong biro ni Sir ang siyang sumisira sa pagkatao ko. Sa mga ganito rin ako nagsisimulang mahulog sa kanya. Kaya naman hindi na ako mapakali ng mga sandaling to. Nanlilisik ang mga mata kong napatingin kay Sir Andres. Mangarap ka, Sir, no? Mangarap ka. Singhal ko. Pinilit ko na lang ang sarili ko na kumalma. Bakit? Huwag mong sabihing lugi ka pa sa akin. Natatawang sambit niya pa. Nagulat pa ako nang bigla siyang tumayo. Gwapo ko, mayaman, mabait, malaki rin ang katawan ko. At alam kong alam mo yon dahil ilang beses mo na itong nakikita. Nakangising sabi niya pa. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa mga sinabi niya. Mas lalo atang namulang mukha ko dahil doon. Sunod-sunod pa akong huminga ng malalim bago diretsyong tumitig sa kanya. Tigilan mo nga ako, Sir. Huwag mong sinisira lalo ang araw ko. Giit ko pa ngunit mas lalo lang siyang tumawa. Para talaga kayong mag-asawa. Biglang sabi ni Manang Lourdes na siyang nakapagpatigil kay Sir Andres. Siguro ay hindi na ako magugulat kung kayo magkakatuluyan. Dagdag na sabi niya pa. Kitang-kita kong pamumula ng mukha ni Sir na dali-dali namang tumalikod sa amin at naglakad papunta sa may lamesa. Napakunot pa ang noo ko dahil sa inasta niya, ngunit binaliwala ko na lang din. Ilang minuto pang lumipas bago matapos si Manang sa pagluluto. Agad naman ako nag-asikaso ng pagkain sa hapag. At nang matapos ay kumain na rin kami. Ramdam ko ang palihim na pagsulyap sa akin ni Sir Andres at hindi ko na mapigilan ang aking pagtataka. Hindi ko alam kung nangaasar pa rin siya dahil ngayon lang naman siya umasta ng ganito. May problema ho ba, Sir? Kunot noong tanong ko. Hindi ko na talaga natiis dahil para na siyang ewan sa ginagawa niya. Aligagang napatingin sa akin si Sir Andres. Ano sinasabi mo? Hindi mapakaling tanong niya. Kanina ka pa kasi tingin ng tingin sa akin. May gusto ka po bang sabihin? Seryosong saad ko. Napakura pa ako habang hinihintay siyang sumagot. Natahimik naman si Sir at napaiwas ang tingin sa akin. Kitang-kita ko pa ang sunod-sunod niyang paglunok na para bang kinakabahan, kaya't mas lalo akong nagtaka. Ang akala ko ay may makukuha kong sagot ngunit wala pala. Natapos na kaming kumain ay hindi naman nagsasalita si Sir Andres. Bagkus ay dali-dali pa siyang nagpaalam para umalis. Huwag mo nang pansinin si Sir. Biglang bulong ni Manang Lourdes. Bigyan mo lamang siya ng oras para maamin sa sarili niyang totoo. Dagdag na sabi niya pa. Hindi ko napigilan ang pagtataka ko nang mapatingin ako kay Manang. Ano pong sinasabi niyo? Kunot noong tanong ko. Manang, minsan talaga hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi niyo. Saad ko. Imbis na sumagot ay nagkibit balikat lang ang matanda. Kukulitin ko pa sana siya ngunit agad rin siyang umalis para pumunta sa kanyang kwarto. Wala tuloy akong ibang nagawa kung hindi ang mapaisip. Mag-amo talaga yung dalawang yun at sa tagal na nilang magkasama sa bahay na ito ay nagiging isa na ang ugali nila kapag mga tinatanong. Mariin akong napailing habang naglalakad papunta sa aking kwarto. Palala na yata ng palala yung saltik ni Sir. Mas madalas na niya akong pagtripan ngayon. Bulong ko sa kawalan. Maaga pa naman pero hindi ko alam kung bakit antok na antok ako. Siguro ay dahil sa maaga akong nagising kanina. Napagdesisyonan kong mahiga muna at matulog
Tutal ay wala pa namang gagawin dahil maaga na naming natapos si Manang. Napatulala ako habang nakatitig sa kisame. Hindi ko mapigilang maisip si Sir Andres. Sa loob ng 5 taong pagtatrabaho ko dito, ay napapansin ko ng lahat ng pagbabago sa kanya. Kaya naman hindi ko mapigilang magtaka sa mga ikinikilos niya nitong mga nakaraan. Inaakit niya ba ako? Hindi makapaniwalang sambit ko sa kawalan. Andres' point of view. Sa sobrang abala ko sa kumpanya, halos gabing-gabi na ako laging nakakauwi. Marami akong kailangang tapusin at hindi na ako makapaghintay na matapos ang lahat ng mga ito para naman makapagpahinga na ako. Sa mga nakalipas na linggo, hindi ko na rin maintindihan ang mga nangyayari sa akin. Hindi ko maiwasang maisip si Gigi. At kapag nangyayari yun ay parang biglang nawawalan kahit na anong pagod na nararamdaman ko. Pre, biglang tawag sa akin ni Christoph. Ang lalim naman ata ng iniisip mo. Kunot noong sabi niya pa. Kanina ka pa ba dyan? Gulat na tanong ko. Oo, at kanina pa rin kitang tinatawag. Sagot naman niya bago tumitig sa akin ng diretsyo. May problema ba? Takang tanong niya pa. Marahan akong umiling. Sobrang pagod lang siguro. Ang dami ko kasing ginagawa rito sa kumpanya nitong mga nakarang araw. Sagot ko. Magpahinga ka naman kasi kahit saglit. Giit niya. Hindi makakatulong sa iyo kung papagurin mo lang ang sarili mo. Sermon niya pa sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Kung pwede lang matagal ko na sanang ginawa. Saad ko. Kailangan ko kasi matapos agad ang mga kailangan kong gawin dito sa kumpanya. Dahil nalalapit ng event namin kung saan malaking oportunidad yon para sa malalaking kumpanya na makahatak ng mga investors. Kaya naman nagsisikap ako matapos agad ang mga ito nang hindi ako magkaroon ng problema sa mismong event. Alam mo na ba? Biglang tanong ni Christoph. Hindi ko na itago ang aking pagtataka at diretso pa akong napatitig sa kanya. Kitang-kita ko kasi sa mukha niya ang pagiging seryoso. At may kakaibang kabang dulot yun sa akin. Ano yun? Takang tanong ko. Sabihin mo na agad. Kinakabahan ako sa mga padali mo. Singhal ko pa. Nagkita kami ni Monica nung nakarang araw at hinahanap ka niya sa akin. Seryosong sabi niya. Mas lalo naman ako nagulat dahil sa sinabi niya. Matagal-tagal na simula nung huli kaming magkita ni Monica. At ang buong akala ko hindi na kami muli magkikita pa. Hindi ko inaasahan na muli pa siyang babalik dahil hindi rin naman siya nagpaalam nang umalis siya. Wala na akong pakialam sa kanya. Walang ganang sambit ko. Gusto ko raw niyang makita at makausap. Saad ni Christoph. Kung kinakailangan niya raw magmakaawa at lumuhod sa harap mo gagawin niya para lamang makausap ka. Dagdag na sabi niya pa. Kung makikita mo siya ulit, sabihin mong wag na siyang mag-abala pa dahil magsasayang lang kami parehas ng oras. Wala na akong pakialam sa kanya, kaya sana ganun din siya. Hindi ko napigilan ang sunod-sunod kong paghinga ng malalim. Maayos na ang buhay ko ngayon at tahimik na rin. Mas makakabuti kung wag na niyang guluhin. Dagdag na sambit ko pa. Nagulat na lamang ako nang biglang tapikin ni Christoph ang balikat ko. Ikaw ang bahala pre. Alam mo namang nasa tabi mo lang ako kapag kailangan mo ng kausap. Seryosong sabi niya. Tumango lang ako bilang tugon. Saglit pa kaming nagkwentuhan bago siya nagpaalam para umalis. Muli ko namang tinuon ang atensyon ko sa aking ginagawa para ipagpatuloy to. Si Monica ay ang dati kong nobya. Halos ikakasal na nga dapat kami noon nang bigla siyang naglaho na para bang bula. Walang paalam siyang umalis at halos gumuho ang buong mundo ko at ang pagkatao ko ng mga sandaling yon. Minahal ko si Monica ng sobra-sobra. Kaya naman grabe din ang naging epekto sa akin nang bigla siyang mawala. Tapos ngayon babalik ka na parang walang nangyari? Inis na sambit ko sa kawalan. Napakuyom na lamang ako ng aking kamao dahil sa inis. Nanatili ka na lang sana kung saan ka nagpunta. Hindi yung babalik-balik ka pa para guluhin lang ako ulit. Dagdag na singhal ko pa. Sunod-sunod pa akong bumuntong hininga para pakalmahin ang aking sarili. Mabilis lang din lumipas sa mga oras at nang maggabi ay napagdesisyonan ko ng umuwi sa bahay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay parang namimiss ko ang luto ni Manang Lourdes.
Kaya naman nagmadali na ako sa pagmamanehong pauwi. Sir, maaga po yata kayo ngayon. Gulat na bulalas ni Gigi nang makita ang pagdating ko. Hindi ko napigilang mapangiti. Ngayon ko na lang ulit siya nakita dahil nga gabing-gabi na ako palaging nakakauwi at sobrang aga ko rin namang umaalis. Ayaw mo ba? Nakangising tanong ko. Sabihin mo lang kung ayaw mo at aalis ulit ako para magpamis sa'yo. Pangaasar ko pa sa kanya. Mabilis namang napalitan ng inis ang pagkagulat sa mukha niya. Kahit ako, hindi ko na rin maintindihan ang nararamdaman ko. Pero sa tuwing nakikita kong naiinis si Gigi, ay natutuwa talaga ako. May kakaibang ganda akong nakikita sa kanya at may humahaplos sa puso ko sa tuwing mapagmamasdan ko yon. Gutom ka na siguro, sir. Mukhang nagdideliryo ka na po eh. Inis na singhal ni Gigi. Naging malakas ang pagtawa ko dahil sa sinabi niya. Hindi naman na siya nagsalita at naglakad na lang papunta sa kusina. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. At sakto naman na tapos na rin palang magluto si Manang Lourdes. Oh, sir! Saktong dating mo. Tara na't kumain. Nakangiting sabi ni Manang. Namimiss ko na kasi yung luto mo eh. Natatawang sabi ko naman. Ang luto ko ba talaga? O baka naman si Gigi? Bulong ni Manang na agad namang nakapagpakunot sa noo ko. Ano yun, Manang? Naguguluhang tanong ko pa. Wala, sir. Kumain ka na nga lang po. Natatawang sagot niya. Napabaling pa ako ng tingin kay Gigi ngunit nagkibit balikat lang din siya. Gusto ko pa sanang mangulit at magtanong. Ngunit mas pinili ko na lang na wag nang ituloy at magsimula na rin kumain. Nanatiling tahimik ang mga kasabay ko sa pagkain. Paminsan-minsan ay sumusulya pa ako kay Gigi na agad rin namang nag-iiwas dahil baka mahuli na naman niya ako. Nga pala, Sir Andres, may nagpunta nga ho palang babae dito kanina. Biglang sambit ni Manang Lourdes. Napatigil ako sa pagkain at kunot noong napatitig sa kanya. Sino raw po siya? Takang tanong ko. Hindi po nagpakilala pero kayo po ang hinahanap. Sagot niya. Mas lalo akong nakaramdam ng pagtataka ngunit isa lang ang nasa isip ko. Sigurado akong si Monica yun. Ngunit ang pinagtataka ko kung papaano niyang nalaman ang bahay ko. Naging lutang ng isip ko hanggang sa matapos kaming kumain. Kahit sa paglalakad ko papunta sa aking kwarto ay wala ako sa aking sarili at naglalakbay ang aking pag-iisip. Ano na naman bang kailangan mo ngayon, Monica? Napahilamos pa ako ng aking kamay sa mukha. Kung kailan naman tahimik na ang buhay ko saka ka naman babalik. Giit ko pa. Pabagsak na lang akong nahiga sa aking kama. Nagpagulong-gulong pa ako sa higaan hanggang sa makaramdam ako ng pagod at mapatitig na lang sa kisame. Hindi ko na malaya ng oras at kung gaano ako katagal na nakatulala hanggang sa makatulog na lamang ako. Gigi's point of view. Hindi naman sa namimiss ko si Sir Andres pero kakaibang epekto sa akin ngayong madalas ko na siyang nakikita ulit sa bahay. Sa mga nakalipas na linggo kasi hindi na kami nagkakatagpo sa bahay dahil sobrang abala niya sa kanyang kumpanya. Gigi, pinatatawag ka ni Sir Andres sa kanyang opisina. Biglang sabi ni Manang Lourdes. Mabilis na nangunot ang noo ko dahil sa labis na pagtataka. Bakit daw po? Tanong ko pa. Hindi ko rin alam eh. Mabilis na sagot ni Manang bago nagpatuloy sa kanyang pagluluto. Baka aamin na sa'yo. Sambit niya sabay tawa pa. Ewan ko sa'yo, Manang. Kunwaring inis sa singhal ko. Napailing na lang ako dahil sa sinabi niya bago marahang naglakad papunta sa opisina ni Sir. Matagal-tagal na rin simula nung ipatawag ako ni Sir para kausapin. Kaya naman hindi ko mapigilang magtaka kung ano nga bang dahilan sa pagkakataong to. Ilang beses pa akong bumuntong hininga bago sunod-sunod na kumatok sa pinto ng opisina ni Sir. Hindi ko na siya hinintay na sumagot at dumiretso na rin agad ako sa pagpasok. Pinatatawag niyo raw po ako, Sir? Saad ko at bahagya pang tumungo. Yes, sambit niya. Naging mabagal sa paningin ko ang paglingon ni Sir Andres na para bang nagsa-slow motion ng paligid.
Nagsimula na ring bumilis ang tibok ng puso ko at ang pag-init ng mukha ko nang makita ang ngiti ni Sir. Ang ngiti na siyang bumihag sa puso ko, ilang taon nang nakakalipas. Agad akong napaiwas ng tingin dahil hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Ano pong kailangan nyo, Sir? Aligagang tanong ko. Sunod-sunod pa siyang napalunok habang nananatiling nakatitig sa akin. Gusto sana kitang isama mamaya, sambit niya. Hindi ko na itago ang aking pagkagulat dahil sa sinabi niya. Po? Saan naman po? Takang tanong ko pa. Huwag ka nang masyadong maraming tanong muna. Singhal naman niya bago tumayo't naglakad palapit sa akin. Huwag kang mag-alala dahil wala rin naman akong gagawing masama sa'yo. Dagdag na sabi niya pa. Napairap na lang ako dahilan para ikatawa ni Sir. Minsan sobra-sobra ng pagiging assuming niyo, Sir. Giit ko. Hindi pa rin nawawalang pagtataka ko kung saang lugar naman ako dadalhin ng lalaking to. Ngayon lang naman ako isasama ni Sir sa labas, kaya naman malaking palaisipan para sa akin kung saan ba kaming pupunta. Sa kabila nun ay nakaramdam din ako ng excitement dahil nga ito ang unang beses na lalabas kami. Mag-ayos ka na lang dahil aalis na rin tayo maya-maya. Biglang utos niya pa. Mag-dress ka rin dahil sa isang event tayo pupunta. Bili niya pa. Hindi naman nasagot ang tanong ko kung saan kami pupunta. Wala na rin akong nagawa para mangulit dahil nauna na siyang lumabas sa opisina niya. Katulad ng utos ni Sir Andres, ay nag-ayos na lang ako ng aking sarili. Konting pulbos at makeup lang ay sapat na. Hindi rin naman kasi ako mahilig gumamit ng mga ganito, kaya hindi ako marunong maglagay. Saan ang lakad mo, Gigi? Biglang tanong ni Manang Lourdes nang makasalubong ko siya. Mukhang bihis na bihis ka ha. Ang ganda ng suot mo. Bagay na bagay sa'yo. Sigurado akong lalong mabibigyan ni sa'yo si Sir. Dagdag na sabi niya pa. Hindi ko rin nga ho alam eh. Sagot ko habang kumakamot sa batok. Isasama raw ho ako ni Sir sa kung saan. Dagdag na sabi ko pa. Date ang tawag riyan. Nangaasar na sabi ni Manang. Si Manang naman kung ano nung nasa isip ninyo. Dala na yun ang katandaan nyo. Singhal ko naman sa kanya. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang tumawa ng malakas. Ikaw ang bahala. Baka magulat ka na lang sa mga mangyayari ah. Sambit niya pa habang naglalakad ng palayo sa akin. Naiwan akong nakamaang. Ilang minuto pa akong nanatiling ganon bago ako nakabalik sa ulirat at nagpatuloy sa paglalakad pababa. Pinilit ko na lang ang aking sarili na wag masyadong isipin kung saan kami pupunta ni Sir. Gigi, nakaready ka na ba? Malakas na sigaw ni Sir Andres na batid kong nasa may pinto na. Alanganin akong naglakad palapit sa kanya. Nang may madaanan akong salamin, ay pinagmasdan ko pang maigi ang aking sarili para masiguradong maayos ang aking itsura. Okay na po, Sir. Sagot ko na magkaharap kami. Hindi ko alam kung bakit pero natulala na lang siya habang nakatitig sa akin. Bigla tuloy akong nakaramdam ng hiya at napaisip kung may mali ba sa suot ko. May mali po ba sa suot ko, Sir? Kunot noong tanong ko. Magpapalit po ako kung hindi ito akma sa pupuntahan natin. Dagdag na sabi ko pa. No, mabilis na pigil niya sa akin. You look perfect. You're beautiful. Sambit niya pa. Hindi ko napigilan ang aking pagngiti kasunod ng pag-iwas ko ng tingin. Ito ang unang beses na sinabi sa akin yun ni Sir at talaga namang hindi ko maipaliwanag ang epekto nun sa akin. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod kay Sir nang magsimula na siyang maglakad. Dumiretso kami sa kotse niya at nang makasakay ay agad naman niyang pinaandar yun. Sir? Biglang tawag ko sa kanya. Hindi pa rin kasi ako mapalagay at hindi matatahimik ang aking isip kung hindi masasagot ang tanong ko. Saglit siyang sumulyap sa akin bago binalik ang tingin sa daan. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Ilang beses pa akong napabuntong hininga para kumuha ng lakas ng loob. Saan po ba tayo pupunta? Diretsyong tanong ko. Nakita kong pagngiti sa labi ni Sir Andres.
Batid kong inaasahan na niya ang pagtatanong ko. Wala naman akong ibang magagawa dahil kanina pa akong nag-iisip kung saan ba talaga kami pupunta. Sabi ko na nga ba't hindi ka talaga makakatiis eh. Natatawang sambit niya. Pupunta tayo sa event ng kumpanya ko. Saad niya pa. Hindi ko na itago ang aking pagkagulat. Sa tagal ko nang nagtatrabaho sa kanya, ay ngayon pa lamang ako makakapunta sa kumpanya niya. Sa kabila ng pagkagulat na aking nararamdaman, ay hindi ko maiwasang magtaka. Kunot na upa akong napabaling ng tingin sa kanya at pinagmasdan siyang nagmamaneho. Bakit ho ako? Wala sa sariling tanong ko. At bakit naman hindi? Nakangiting sagot niya. Wala namang masama kung isasama kita roon. And besides, kumpanya ko naman yun. Dagdag na sabi niya pa. Napatango naman ako sa sinagot ni Sir. Hindi na ako muling nagtanong at mas pinili na lamang manahimik habang pinagmamasdan ng aming nadadaanan. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Masaya ako sa mga nangyayari ngunit hindi ko mapigilang kabahan. Mabahal at magdaka. Halo-halo na ang aking nararamdaman. At kahit pa pilitin kong ikalma ang aking sarili ay bigo ako. We're here. Biglang usal ni Sir Andres. Natulala naman ako sa isang mataas na gusali na nasa tapat lang namin. Hindi maitatanggi ang ganda ng kumpanya ni Sir. Ngayon ko lamang ito nakita at sadyang nakakamanghang itsura nito. Nagulat na lamang ako nang biglang kuhanin ni Sir ang kamay ko at hilahin akong papasok. Hindi ko na nagawang magreklamo dahil pinangunahan na ako ng hiya at kaba. Lalo na nang bumungad sa amin ng maraming tao nang makapasok kami sa kumpanya. Magandang gabi, Sir Andres. Pati ng ilang mga tao na nadadaanan namin. Tangulang itinugon ni Sir Andres sa kanila. Kapansin-pansin din na matapos batiin si Sir ay sa akin na natutuon ng kanilang atensyon at puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Hindi ko naman sila masisisi dahil ngayon lang naman kami nagkita. Andres point of view. Stay here. Huwag ka masyadong lalayo ah. May mga kakausapin lang ako. Bilin ko kay Gigi. Kapag may lumapit sa'yo, paalisin mo agad. Dagdag na sabi ko pa. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko at isinama ko siya rito. Pero wala akong pinagsisisihan. Maganda si Gigi kahit hindi siya mag-ayos. Pero mas maganda siya ngayon at hindi ko mapigilan ng sarili kong pagmasdan siya. Kung wala akong mga tao na kailangan kausapin na hindi ako aalis sa tabi niya. Wala naman akong pagpipilian dahil kailangan ko ito para sa trabaho. Kaya't kahit labag sa loob ko iniwan ko muna siya. Mr. Andres! Nakangiting sambit ng isang matandang lalaki. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Dagdag na sabi niya pa. Nakipagkamay muna ako sa kanya bago ako magsalita. Masaya po ako at nakapunta kayo. Saad ko. Inaasahan kong magandang pagkakaibigan natin. Pati na rin ang koneksyon ng ating kumpanya. Seryosong sabi niya. Tumango naman ako at agad na naagaw ang atensyon ko nang sunod-sunod na lumapit sa akin ang ilan pang mga kilala at matagumpay na mga personalidad sa larangan ng business. Halos isang oras na akong nakikipag-usap sa ibang mga business owners pero hindi ko magawang ituon ang atensyon ko sa kanila. Tanging si Gigi lamang ang laman ng aking utak. At naglalakbay ang isip ko sa kung ano nang ginagawa niya. Andres! Biglang tawag sa akin ni Christoph. Agad akong napalingon sa kanya at hindi ko napigilan ang aking pagtataka dahil sa itsura niyang bumungad sa akin. Bakit pre? May problema ba? Tanong ko. Huminga muna siya ng malalim bago mas lumapit sa akin. She's here. Bulong niya. Nangunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya. Alam ko na agad ang ibig niyang sabihin at hindi ko alam kung bakit nabigla pa ako. Inaasahan ko na rin naman na maaari siyang pumunta dito ngayon, lalo pat isang malaking evento. Hindi na ako mapakali sa kinatatayuan ko. Kahit pa inaasahan ko ng pagkikita namin dito ay hindi pa rin ako nakapaghanda. Hindi ko alam kung papaano akong kikilos sa harap niya at kung anong sasabihin ko sa kanya. Ayos ka lang ba pre? Nag-aalalang tanong ni Christoph. Tumango naman ako bilang tugon ngunit hindi siya kumbinsido sa sinabi ko. Alam ni Christoph ang pinagdaanan ko noong mga panahon na yon.
Nakita niyang paghihirap ko at kung gaano akong nasaktan ng mga sandaling yun. Huminga pa ako ng malalim bago tumingin sa aking kaibigan. Ayos lang ako, pre. Inaasahan ko na rin naman na pupunta siya rito. Sambit ko. Pinilit ko na lang ng ngumiti. Nilibot ko ang paningin ko sa paligid para hanapin si Gigi ngunit nabigo ako. Nangunot ang noo ko dahil sa labis na pagtataka. Kahit sa pwesto kung saan ko siya iniwan ay wala siya. May problema ba? Biglang tanong ni Christoph nang mapansin niyang aligaga ako. Nakita mo ba si Gigi? Takang tanong ko. Sinong Gigi? Iyong maid mo? Kunot noong sambit niya. Sinama mo siya rito? Hindi makapaniwalang sabi niya pa. Hindi ko na nagawang sumagot dahil dali-dali na akong naglakad para hanapin si Gigi. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako ng malala. Imposible naman na may nangyaring masama sa kanya dahil marami ring gwardya sa paligid. Halos magkarambola ng dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Hinihingal na rin ako dahil sa lakad-takbong ginagawa ko. Narating ko na ang labas ng kumpanya, maging ang parking lot ngunit wala ni kahit anino ni Gigi. Where are you? Nag-aalalang sambit ko sa kawalan. Gigi's point of view. Sandali! Saan ba ako dadalhin? Nahihirapang tanong ko. Pwede bang wag mo akong hilahin? Kaya kong maglakad eh. Naiinis na sabi ko pa. Nagulat na lamang ako nang may biglang humila sa akin kanina. Sa sobrang higpit ng hawak niya sa kamay ko, ay halos kumikirot na ito at hindi ko man lang magawang makatakas. Huwag ka nang magreklamo at magtanong. Sumunod ka na lang. Singhal naman niya. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko ang galit sa tinig niya. Ang mas ipinagtataka ko pa ay kung anong kailangan niya sa akin, samantalang hindi naman kami magkakilala. Kung tutuusin ay noong isang araw lang kami nagkita, ngunit hindi rin kami nag-usap. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Naiinis na tanong ko habang sinusubukang kumawala sa hawak niya. Wala kang mapapala sa akin dahil isang maid lang ako. Reklamo ko pa ngunit parang wala siyang naririnig. Napadaing na lang ako sa sakit nang pabato niya akong bitawan. Dahil sa lakas nun, ay humampas ang likod ko sa pader. Nahihirapan pa akong tumayo ng maayos dahil sa sakit na iniinda ko. Umamin ka nga. Anong relasyon niyo ni Andres? Seryosong tanong niya. Mabilis akong napatingala para tumitig sa kanya. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya na mas lalo lamang nagdudulot sa akin ng pagtataka. Hindi naman namin kilalang isa't isa pero bakit ganito siya kung kumilos at para bang may kasalanan ako sa kanya? Relasyon? Ano bang sinasabi mo? Wala kaming relasyon. Giit ko habang pilit kinakalma ang sarili. Ramdam ko pa rin ang sakit ng likod ko pero pinilit kong baliwalain yon. Huwag mo nang subukang magsinungaling sa akin. Malakas na sigaw niya pa. Kung wala kayong relasyon, hindi ka niya isasama dito. Singhal niya pa. Wala nga talaga akong alam sa sinasabi mo, Monica. Maid lang ako ni Sir Andres. At kahit ako walang ideya kung bakit niya ako sinama rito. Paliwanag ko habang nilalabanan ng mga titig niya. Kung kanino mo man nalaman ng ideya na yan, nagsisinungaling siya. Dagdag na sabi ko pa. Hindi mo ako maluloko. Galit na sabi niya pa. Kung wala kayong relasyon at maid ka lang niya, bakit kanya isasama rito sa event na ito? Nagtatakang tanong niya pa. Sa isang iglap ay nakalapit na siya sa akin at malakas niya akong sinampal. Napasapo pa ako sa aking pisngi at bahagyang napaatras dahil sa lakas noon. Ramdam ko ang mabilis na pag-init ng pisngi ko na agad ring namanhid. What the heck is your problem? Inis na tanong ko. Hindi ka ba marunong umintindi? Tagalog naman ang pagkakasabi ko ah. Bakit parang hirap na hirap kang unawain yun? Singhal ko pa. Ikaw ang problema ko. Layuan mo si Andres. Mataray na sagot naman niya. Unti-unti na ako nilalamon ng galit. Hindi ko maintindihan ang pinagmumulan ng galit niya. At mas lalong hindi ko maintindihan kung ano bang kinalaman ko sa problema niya. Wala akong ginagawang masama. Sambit ko. Kung ano man yung problema niyo ni Sir Andres, huwag mo na akong idamay pa.
Nananahimik ako rito tapos bigla ka nalang susulpot na para bang may malaki akong atraso sa'yo. Unti-unti na akong nilalamon ng galit at hindi ko alam kung hanggang kailan ko makokontrol to. Sinungaling! Nanggagalaiting singhal pa ni Monica. Alam kong mga balak niyo eh. Maraming beses ko nang nakitang ganito. Gigi, hindi mo ako maluloko. Magpapanggap kang maid pagkatapos ay akitin mong amo mong lalaki. At kapag nahulog sa'yo, ay saka mo uubusin ang pera at pag-aari nito. Sunod-sunod na saad niya pa. Sa ikalawang pagkakataon ay akmang sasampalin niya ulit ako. Hindi na ako nagdalawang isip at inunahan ko na siya. Sinalag kong kamay niya pagkatapos ay iyon ang ginamit ko para isampal sa kanya. Huwag mong isipin na hayaan kitang sampalin lang ako ng sampalin ha. Galit na saad ko. Kapal naman ang mukha mo. Giit ko pa. Sino ka ba sa akala mo? Maid ka lang naman. Wika niya habang nakasapo sa kanyang pisngi. Wala kang karapatan sa mga ganitong lugar. Dahil isa kang mahirap. Mas lalo namang wala kang karapatan na mapalapit sa mga taong maraming pera. Sigaw niya pa. Mas lalo niya lamang pinainit ang ulo ko dahil sa mga sinasabi niya. Sabihin mo nga sa akin, ano bang problema mo't nagkakaganyan ka? Wala kaming relasyon ni Sir Andres. At sino ka naman ba sa inaakala mo para umasta ng ganyan? Kung inaakala niya na magpapatalo ako sa kanya, nagkakamali siya. Hindi ako lumaking nagpapaapi. Ako lang naman ang ex-girlfriend ni Andres at narito ako para bawiin siya. Seryosong sagot ni Monica. Naiintindihan mo na ba ngayon? Kaya umalis ka sa daraanan ko dahil hindi ako magdadalawang isip na banggain ka. Hindi ang isang katulad mong sisira sa mga plano ko. Sigaw niya pa. Hindi ko napigilang matawa dahilan para magtaka siya. Really? Hindi makapaniwalang sambit ko. Naghiwalay na kayo tapos ngayon, babalik ka para bawiin siya? Dagdag na saad ko pa. Sa tagal ko na nagtatrabaho kay Sir Andres, ay ngayon ko lamang nalaman na nagkanobya pala siya. Sigurado akong hindi pa ako nagtatrabaho kay Sir nung magkaroon sila ng relasyon nitong si Monica. At ang tagal-tagal na noon. Ano naman ang pakialam mo? Naiinggit ka ba? Singhal niya, dahilan para mas lalo lamang akong matawa. Ano yun? Para kang nag-iwan ng laruan tapos ay babalikan mo na lang kapag gusto mo? Saad ko. Napailing na lang ako habang pinagmamasdan siya. Bumalik ka na lang dun sa pinanggalingan mo at mag-aral ka ulit. Maganda ka sana kaso tanga mo mag-isip. Natatawang singhal ko pa. Hindi ko na siya hinintay na makapagsalita pa. Agad akong tumalikod at naglakad palayo sa kanya. Nagulat na lamang ako nang biglang may humila sa buhok ko. Dahil sa lakas noon, ay agad akong natumba sa sahig. Hayop ka! Wala kang karapatang para pagsalitaan ako ng ganyan. Galit na wika ni Monica habang patuloy sa pagsabunot sa akin. Ramdam ko ang sakit ng anit ko na parang mapupunit. Bitawan mo nga ako! Aray ko! Singhal ko naman. Kahit anong gawin kong tulak sa kanya, ay hindi siya bumibitaw sa buhok ko. Hindi na ako nagdalawang isip na sabunutan rin siya, kahit pa nahihirapan ako. Aray ko, hayop ka! Malakas na daing ni Monica. Bitawan mo ako kung ayaw mong maubos tong buhok mo. Nagbabantang sambit ko. Hindi ko lubos maisip na mapapasok ako sa ganitong gulo. Para kaming mga batang nagsasabunutan. Mabuti na lamang at walang ibang tao rito sa lugar kung nasan man kami. Halos magpagulong-gulong na kami ni Monica dahil sa pagsasabunutan. Namanhid na nga ang ulo ko kaya naman hindi ko na iniinda ang pagsabunot niya. Hindi ko namang napigilan ang panggigigil ko dahil sa sobrang galit at halos iwas-iwas ko na ang ulo niya. Kitang-kita ko sa mukha niya ang labis na sakit at wala siyang ibang magawa kung hindi ang mapadaing. Ano? Bibitaw ka o mapapanot ka? Nagbabantang tanong ko. Ramdam ko ang biglang pagluwag ng hawak ni Monica sa buhok ko. Ginamit ko naman yung pagkakataon para itulak siya ng malakas at nang magkalayo na kaming dalawa. How dare you? Singhal niya habang pilit inaayos ang sarili. Sabog-sabog na ang buhok niya at may mga nagkalat na rin sa sahig.
Napangisi na lamang ako habang pinagmamasan ng gulat na mukha ni Monica. Nagkamali ka ng kinalaban, Monica. Nakangising sambit ko. Walang hiya ka! Biglang sigaw niya bago sumugod muli sa akin. Bahagya pa akong nagulat at kahit balakin kong umiwas ay huli na ang lahat. Tumalon siya papunta sa akin at agad naman akong natumba sa sahig dahil sa bigat niya. Sunod-sunod niya akong sinampal at wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang salagi ng mga iyon. Ano ba? Tumigil ka na nga! Sigaw ko dahil hindi ko na kinakaya mga ginagawa niya. Para siyang nababaliw at hanggat maaari ay ayaw ko na siyang patulan. Gusto ko na lamang umalis sa lugar na ito, pero kung magpapatuloy siya sa ginagawa niya, ay baka mas malala pang magawa ko sa kanya. Sa akin lang si Andres, naiintindihan mo ba? Hindi ako makapapayag na makuha siya ng iba. At mas lalong hindi ako makapapayag na makuha mo siya. Halos mapatid ang litig niya sa leeg dahil sa lakas ng sigaw niya. Namumula na rin ang mukha ni Monica dahil sa labis na galit. Ngunit wala akong pakialam doon. Ang mas iniisip ko ngayon ay yung sarili kong galit dahil unti-unti na akong nawawala sa katinuan. Tumigil ka na nga, Monica. Wala namang umaagaw sa kanya. Singhal ko habang pinipilit na maalis siya sa ibabaw ko. Parang wala naman siyang naririnig at nagpatuloy lang sa pagsampal sa akin. Kahit nahihirapan ay pinilit ko ang aking sarili na maialis siya sa ibabaw ko. Para na kaming mga tanga sa ginagawa namin at ako na ngang nahihiya dahil sa kanya. Andres' point of view. Ano, nakita mo ba? Aligagang tanong ko kay Christoph. Mariin siyang umiling. Hindi pa rin eh. Sagot naman niya. Kanina pa kaming naglilibot. Halos buong kumpanya ay napuntahan na namin para lang hanapin si Gigi. Ngunit kahit anino niya hindi na namin makita. Labis ng pag-aalalang nararamdaman ko. Ngayon lang to nangyari sa akin at hindi ako makapaniwalang dahil pa kay Gigi. Hindi naman ako manhead. Alam ko mga pagbabago sa nararamdaman ko. Lalong-lalo na pagdating kay Gigi. Tumigil ka na nga, Monica. Wala namang umaagaw sa kanya. Malakas na sigaw ng isang tinig ng babae. Pamilyar sa akin ang boses na yun at hindi ako maaaring magkamali. Nagkatinginan pa kami ni Christoph na parehong nakakunot ang noo. Hindi na kami nagsayang ng oras at agad na hinanap ang pwesto kung saan namin narinig ang boses ng babae kanina. Mas lalo kong kinabahan nang mabanggit ang pangalan ni Monica. What the heck? Gulat na bulalas si Christoph. Natulala na lang ako nang makita ko si Monica na sunod-sunod na sinasampal si Gigi habang nasa ibabaw siya nito. Mabilis na dumaloy ang galit sa katawan ko at napakuyom na lang ako ng aking mga kamao. Dali-dali ako naglakad palapit sa kanila, ngunit hindi man lang nila ako napansin. What do you think you're doing? Seryosong tanong ko. Pilit kong pinipigilan ang galit na nararamdaman ko upang hindi ako makagawa ng kahit na anong mali. Aligagang napatigil si Monica sa ginagawa niya at gulat na napatingin sa akin. Andres! Hindi makapaniwalang sambit niya bago marahang tumayo. Agad kong nilapitan si Gigi at tinulungan siyang tumayo. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ko. Hindi agad siya nakasagot kaya naman mas lalo akong nag-alala. Nanlilisik ang mga mata kong nakatingin kay Monica na hanggang ngayon gulat na gulat pa rin nakatitig sa akin. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi kita mapapatawad. Nagbabantang sabi ko. What? Mas nag-aalala ka pa sa kanya kaysa sa akin? Hindi makapaniwalang singhal ni Monica. Bakit? Sino ka ba? Giit ko. Matagal na kitang inalis sa buhay ko. Kaya wag kang umasa na parang may pakialam pa ako sa'yo. Dagdag na sabi ko pa. Kitang-kita kong pag-ukit ng sakit sa mukha ni Monica. Ngunit hindi ko magawang maawa. Wala na akong ibang nararamdaman kung hindi galit dahil sa ginawa niya kay Gigi. Don't tell me. Mas mahalaga pa sa'yo yung maid na yan kaysa sa akin. Malakas na sigaw niya. Maid lang naman yan ah. Bakit ganyan ka mag-alala para sa kanya? Giit niya pa. Napaismid na lamang ako. She's not just my maid, Monica. Seryosong sabi ko. Naramdaman ko naman ang paghawak ni Gigi sa braso ko.
Hindi niya naitago ang gulat nang tumingin ako sa kanya. At mababakas din na naguguluhan siya dahil sa mga sinasabi ko. Back off, Monica. Isang beses mo pa siyang saktan. Ako na ang makakalaban mo. Nagbabantang sambit ko sabay na patingin ako sa kanya. Bakit? Sino ba kasi yun sa buhay mo? Why do you care that much to that maid? Galit na tanong niya. Because she's my girlfriend. Mabilis na sagot ko. At kahit sinong manakit sa babaeng mahal ko, pagbabayarin ko. Dagdag na sabi ko pa. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Monica na agad niya ring tinago. Napangisi pa siya kasunod ng malakas na pagtawa. Really? Ipagpapalit mo na lang ako sa isang maid? Natatawang sambit niya. At least, she stayed by my side. Hindi niya ako iniwan katulad ng ginawa mo sa akin noon. Sagot ko naman. Don't you ever think that you're better than her? Kung ikukumpara ka kay Gigi, lamang na lamang siya. Saad ko pa. Ano bang sinasabi mo, sir? Mahinang bulong naman ni Gigi. Makisakay ka na lang. Pabulong na sagot ko naman. Umalis ka na, Monica. Biglang sambit naman ni Christoph. Kakampihan mo pa talaga siya? Inis na singhal ni Monica. Yes, kaya magkusa ka na umalis bago pa kita ipakaladkad sa mga security. Seryosong sagot ni Christoph. Kitang-kita kong inis sa mukha ni Monica. Balak niya pa sanang magsalita pa ngunit mas pinili na lamang niyang manahimik. Padabog pa siyang naglakad paalis at nakahinga naman kami ng maluwag dahil naisip niya yon. Agad akong napabaling ng tingin kay Gigi. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa dahil sa naging itsura niya. Halos gulo-gulo ang buhok niya at may mga galos din sa katawan. Are you okay? Nag-aalalang tanong ko. Bahagya naman siyang tumango. Opo, sir. Sagot niya. Umuwi na tayo. Sambit ko naman. Papaano po yung event niyo? Pag-aalinlangang saad niya. Huwag mo nang isipin yon. Binalingan ko ng tingin si Christoph. Ikaw na munang bahala dito. Sambit ko. Sure. Sagot naman niya. Hindi na ako nagsayang ng oras at binuhat ko na agad si Gigi. At nagsimula nang maglakad papunta sa kotse ko. Hanggang ngayon ay nagngingit-ngit pa rin ako sa galit. Pero dahil nasa mga bisig ko na si Gigi, ay unti-unti na rin yung nawawala. Nang makasakay kami sa kotse, agad ako nagmaneho pa uwi. Nanatili namang tahimik si Gigi sa buong biyahe hanggang sa makatulog na lamang siya. Gigi's point of view. Ilang araw nang nakakalipas matapos ang gulong nangyari sa pagitan namin ni Monica. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala, lalo na sa mga sinabi ni Sir Andres na mga sandaling yon. Ilang araw akong binagabag ng mga sinabi niya at hindi naman namin nagawang mag-usap tungkol doon. Hindi naman sa binibigyan ko ng kahulugan ng mga sinabi niya dahil malinaw naman niyang sinabi na makisakay lang ako. Oh, tulala ka na naman. Biglang sita ni Manang Lourdes. Napaigdad pa ako dahil sa gulat nang bigla siyang magsalita. Hindi ko na rin naman napansin na nakatulala na pala ako. Kamusta na bang pakiramdam mo? Tanong pa ni Manang. Medyo maayos na po. Sagot ko naman. Nagtamo ko ng mga galos sa katawan dahil sa naging away namin ni Monica. Naghihilom na naman ang mga ito, kaya maayos na ang pakiramdam ko. Ang hindi ko naman maintindihan ay kung bakit ako pinagbawalan ni Sir Andres na kumilos dito sa bahay. Galos lang naman ang natamo ko. Hindi naman ako muntik mamatay. Manang, wala ba akong pwedeng gawin dito sa bahay? Bugnot na tanong ko. Ang bili ni Sir ay magpahinga ka lang. Sagot niya. Pero ang tagal ko na hong nagpapahinga. Giit ko pa. Marahas siyang umiling. Sumunod ka na lamang sa kanya. Dahil ganyan kung maglambing si Sir. Sambit niya dahilan para mapakunot ang noo ko. Kung ano-ano na naman niyang sinasabi niyo, Manang. Singhal ko sa kanya. Ngunit tinawanan niya lamang ako. Natigil kami sa pag-uusap nang biglang may nag-doorbell. Tatayo na sana ako para buksan ang pinto ngunit agad akong pinigilan ni Manang Lourdes. Wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang hayaan na lamang siya.
Nasaan yung hayop na babaeng yon? Malakas na sigaw ng isang babae. Pamilyar sa akin ang boses na yon, kaya't agad akong napatayo. Napakunot na lamang din ang noo ko dahil sa pagtataka. Monica, umalis ka na't manahimik ka. Hindi ikaw ang kailangan ko. Sigaw ni Monica. Nagulat pa ako nang bigla niyang itulak si Manang na agad namang natumba sa sahig. Aligaga akong lumapit kay Manang ngunit napahinto lang din ako sa paglalakad nang magtama ang mga tingin namin ni Monica. Sabi mo wala kayong relasyon ni Andres. Yun pala, ikaw ang pinalit niya sa akin. Galit na singhal niya. Sa kabila ng kabang nararamdaman ko, ay hindi ako nagpatinag. O ano naman ngayon sa'yo? Matapang na sagot ko. Hindi mo ba matanggap na ako ang mahal niya ngayon? Nangaasar na tanong ko pa. Gumising ka nga. Sa tingin mo ba, mamahalin ka talaga ng isang katulad ni Andres? Ha? Natatawang singhal niya. Napaismid naman ako sa ngisi. Hindi ba't siya na rin mismong nagsabi sa'yo? Saad ko. Marahan akong naglakad palapit sa kanya. Kitang-kita ko kung papaano siyang nagulat dahil doon. Ano naman ngayon ang dahilan mo at nagpunta ka rito? Susugurin mo na naman ako at aawayin ulit? Tanong ko. Narito ako para ipamukha sa'yo kung bakit mas karapat dapat ako sa pagmamahal ni Andres. Giit niya. Bulag ka ba o nagbubulag-bulagang ka lang? Hindi mo ba nakikita na kahit ano pang gawin mo, hindi na siya babalik sa'yo? Nakangising wika ko. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla ko na lamang siyang sinampal. Hindi ko naman yun pinagsisihan. Lalo na nang makita ko kung papaano siyang nasaktan dahil sa ginawa ko. How dare you? Galit na sabi niya. Para yan sa pananakit na ginawa mo sa akin nung nakaraan. Seryosong saad ko. Akmang lalapit siya sa akin ngunit muli ko siyang sinampal. Para naman yan sa kahibangan mo. Baka sakaling magising ang utak mo eh. Dagdag na sabi ko pa. Kitang-kita ko kung papaanong mamula ang pisngi ni Monica dahil sa sampal ko. Halos manggalaiti rin siya sa sobrang galit. Hayop kang talaga! Singhal niya sa akin. Bahagya akong natawa. Mas hayop ka, Monica. Ang kapal na mukha mong bumalik eh. Matapos lahat ng ginawa mo kay Andres? Sagot ko naman sa kanya. Dahil sa nangyaring away namin ni Monica, ay napilitan si Sir Andres na ikwento sa akin ang lahat ng nangyari sa kanila noon. Kaya naman nagkaroon ako ng ideya kung sa anong ginawa ni Monica. Maganda ka lang, pero tatanga-tanga ka eh. Kung inaakala mo na lahat ng lalaki maghahabol sa'yo, gumising ka na sa kahibangan mo, Day. Seryosong sambit ko pa. At sino ka naman para pagsalitaan ako ng ganyan? Wala ka namang alam sa nangyari sa amin dati. Sigaw ni Monica. Umalis ka na nga lang. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Malumanay na sabi ko. Bukod doon, nauumay na ako sa pagmumukha mo. Dagdag na sabi ko pa. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng sakit para kay Sir Andres nang maalala kong ginawa sa kanya ni Monica noon. Kahit ako naman ay masasaktan kapag bigla na lang akong iniwan. Sino ba naman ang hindi ba? Andres' point of view. Nagulat na lamang ako nang biglang mag-text si Manang Lourdes at sinabi na nasa bahay si Monica. Dali-dali akong umalis sa kumpanya at nagmaneho pa uwi. Habang nasa biyahe ay hindi na ako mapakali dahil baka kung ano na naman ang gawin ni Monica. Nagpapahinga pa lamang si Gigi kaya hindi siya maaaring mabigla ulit. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Labis akong nag-aalala para kay Gigi. Siguro, tama nga ang hinala ko. May gusto na ako sa kanya. Monica! Malakas na sigaw ko nang makapasok ako sa bahay. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya sa akin. Mabuti naman at hindi pa sila nagkakagulo. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Andres! Aligagang sambit ni Monica bago dali-daling lumapit sa akin. Come back to me please. Nagmamakaawang sabi niya pa. Napakunot pa ang noo ko nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Sinubukan ko pang lumayo sa kanya ngunit kumapit na siya sa binti ko. Stop doing this, Monica.
tumayo ka riyan. Seryosong sabi ko. No, hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Naluluhang sagot niya. Mariin akong napailing at napasapo pa sa aking noo. Hindi na mangyayari ang sinasabi mo, Monica. Sinayang mo ng pagkakataon mo nung iniwan mo ko. Saad ko. Ramdam kong kakaibang kirot sa dibdib ko ngunit pinilit kong baliwalain yun. Sunod-sunod pa akong huminga ng malalim para lamang ikalma ang sarili ko. I'll do everything, Andres. Hayaan mo lang akong bumawi sa'yo. Umiiyak na pagmamakaawa niya pa. Ni hindi ko man lang magawang makaramdam ng awa habang pinagmamasdan siya. Sa pilitan kong inalis ang pagkakahawak niya sa binti ko. At agad akong lumayo sa kanya. Umalis ka na, Monica. Seryosong utos ko ngunit parang wala siyang naririnig dahil nanatili lamang siyang nakasalampak sa sahig at umiiyak. Napatingin ako kay Gigi na bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Bahagya akong umiti sa kanya ngunit agad naman siyang nag-iwas ng tingin. Nagulat na lamang ako nang makita si Manang Lourdes na naglakad palapit kay Monica. Umalis ka na, Monica. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Malumanay na sambit niya habang inaalalayang tumayo ang babae. Ang akala ko'y magwawala pa siya ngunit mabuti na lang at sumunod siya kay Manang Lourdes. Muli akong tumingin kay Gigi at marahang naglakad palapit sa kanya. Anong nangyari? Sinaktan ka ba niya? Nag-aalalang tanong ko. Hindi pa rin niya magawang tumingin sa akin. Hindi naman po, sir. Tanging naisagot niya. Akmang maglalakad na siya paalis nang bigla kong hawakan ng kamay niya para pigilan siya. Gulat naman siyang napalingon sa akin bago nalipat ang tingin niya sa magkahawak naming mga kamay. Saan ka pupunta? Kunot noong tanong ko. Magpapahinga po sa kwarto. Mabilis na sagot niya. Sandali lang, mag-usap muna tayo. Seryosong sabi ko pa. Kitang-kita ko ang sunod-sunod na paglunok niya. Maging ako'y napalunok na lang din dahil sa kabang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung tama ba itong gagawin ko pero ayoko lang na may pagsisihan ako sa huli. Ano ho bang pag-uusapan natin, sir? Tarantang tanong niya. Napatingin pa siya sa may kamay namin na hanggang ngayon ay magkahawak pa rin. Agad naman akong napabitaw nang makaramdam ako ng hiya. Gusto ko lang humingi ng tawa dahil sa mga nangyari. Nadamay ka pa sa gulo ko. Seryosong sambit ko. Hindi ko alam na aabot sa ganitong lahat. I'm really sorry. Dagdag na sabi ko pa. Hindi niyo naman po yun kasalanan, sir. Sagot niya. Huminga pa siya ng malalim bago tumitig ng diretso sa akin. Wala rin naman po akong pinagsisisihan sa ginawa kong pagpapanggap. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Sambit niya pa. Kung ganun ay, hindi mo na kailangang magpanggap pa. Saad ko dahilan para mapakunot ang noo niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Mawawala na po ba ulit si Monica? Takang tanong niya. No. Hindi ko alam kung ano bang balak niya. At wala na rin naman akong pakialam doon. Mabilis na sagot ko. Nagpalingali nga pa ako dahil hindi na ako mapakali sa kinatatayuan ko habang kaharap ko si Gigi. Ang ibig kong sabihin, hindi mo na kailangang magpanggap pa na nobya ko. Dagdag na sabi ko pa. Po? Naguguluhang sambit niya habang titig na titig sa akin. Gigi, hinawakan ko mga kamay niya at bahagya pa yung pinisil. Gusto kita. Pag-amin ko. Mabilis na laki ang mga mata niya dahil sa gulat. Hindi ko naman siya masisisi dahil kahit sino naman siguro ay magugulat kung bigla na lang umamin sa iyo ang boss mo. Sa kabila nun ay nanatili akong seryoso. Totoo ang sinabi ko at handa akong patunayan yun kay Gigi. Kung kinakailangan kong gawin ang lahat ay gagawin ko. Maniwala lang siyang totoo ang sinasabi ko. Ano ho bang sinasabi niyo, sir? Aligagang tanong niya. Gusto kita, Gigi. Mahal kita. Saad ko. Hayaan mo sana akong patunayan ang nararamdaman ko para sa iyo. Dagdag na sabi ko pa. Hindi niya na itago ang pamumula ng kanyang mukha sa akin. Bahagya pa akong napangiti dahil sa naging reaksyon nito. Lalo na nang mag-iwas siya ng tingin. Sabi ko na nga ba't dito rin ang bagsak ninyong dalawa?
Biglang sabi ni Manang Lourdes na kasalukuyang nasa kusina. Hindi ko mapigilan ang matawa samantalang mas lalo namang namula ang mukha ni Gigi. Hinawakan ko ang mukha niya para marahan siyang iharap sa akin. Tell me, gusto mo rin ba ako? Nakangiting tanong ko. Saglit pa siyang natulala habang nakatitig sa akin. Mas lalo kong napangiti nang marahan siyang tumango bilang tugon sa tanong ko. Sabihin mo sa akin, Gigi. Sagot ko. Gusto rin kita, sir? Utal-utal na sambit niya at agad na nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam kung tama ba na kiligin ako. Kahit na lalaki ako pero yun ang nararamdaman ko ngayon. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko matapos marinig yun. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinalikan ko na si Gigi. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko nang maglapat ang aming mga labi. At wala akong ibang nagawa kung hindi namnamin yun. Gigi's point of view. Hindi pa rin ako makapaniwala na may gusto sa akin si Sir Andres. Ilang araw nang nakalipas matapos naming umamin sa isa't isa. Pero gulat na gulat pa rin ako. Sino ba naman kasi mag-aakala na gusto niya rin ako? Halos ilang taon ko nang inililihim ang nararamdaman ko para sa kanya. At hindi man lang pumasok sa isip ko na darating ang araw na ito. Ang aga mo na namang magpantasya. Nangaasar na sambit ni Manang Lourdes. Napatawa na lamang ako dahil sa sinabi niya. Simula nang umamin si Sir Andres ay mas lalong dumalas ang pang-asar sa akin ni Manang. Nakasanayan ko na nga lang din yun. Ngunit may mga pagkakataon pa rin talaga na nahihiya ako dahil sa mga pang-asar niya. Masaya ako para sa inyo, Gigi. Seryosong sambit ni Manang. Maraming salamat po. Nakangiting saad ko naman. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito eh. Tama ngang hinala ko na kayo rin talagang magkakatuluyan. Wika pa ni Manang Lourdes. Kaya pala ganun nila ang pang-aasar niya sa akin ay dahil matagal na rin niyang napapansin ang kakaibang pakikitungo sa akin ni Sir Andres. Nung una, hindi pa ako naniniwala sa mga sinasabi niya dahil hindi ko naman napapansin ang mga sinabi niyang pagbabago kay Sir. Hi! Biglang bati ni Sir Andres. Natigil kami sa pag-uusap ni Manang dahil sa biglang pagdating niya. Hindi nga namin napansin na nakauwi na pala siya. Andyan na palang pinakamamahal mo. Nakangisip ang sambit ni Manang bago siya naglakad palayo sa akin. Napailing na lamang ako. Sinalubong ko naman si Andres nang magsimula siyang maglakad palapit sa akin. Bigla na lamang niya akong niyakap, kaya't wala akong ibang nagawa kung hindi ang yakapin siyang pabalik. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nasasanay sa ganito. Kahit pa ilang araw na namin tong ginagawa. Wala naman akong balak na magreklamo dahil aminado naman akong gusto ko rin to. Kamusta ang araw mo? Tanong pa niya. Ayos lang naman po, sir. Sagot ko naman. Agad siyang lumayo sa akin at diretsyong tumitig sa akin. Siguro, oras na para itigil mong pagtawag sa akin ng sir. Natatawang sambit niya. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapaiwas ng tingin. Sa tagal ko na kasing tinatawag siyang sir ay mukhang mahihirapan akong baguhin yun. Ay, pasensya na po. Aligagang sabi ko. You can call me baby from now on. Nakangising sabi niya pa. Hindi ko maipaliwanag ang bilis ng tibok ng puso ko. Maging ang pag-init ng mukha ko ay ramdam na ramdam ko dahil sa sinabi niya. Lalo na nang mapatitig ako sa kanya at nanatili pa rin siyang nakangisi. Huwag ka nang mahiya, ako lang to. Bahagya niya pang nilapit ang mukha niya sa mukha ko. Ang lalaking nagmamahal sa'yo't mahal mo. Dagdag na sabi niya pa. Nanlaki na lamang ang mga mata ko sa gulat nang bigla niyang hawakan ang baba ko at marahan akong iharap sa kanya. Kasunod nun ay ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapapikit at mapakapit sa braso niya. Ilang minuto rin ang itinagal ng halik na yon. Parehas pa kaming naghahabol ng hininga nang bumitaw sa aming paghahalikan. Diretso akong napatitig sa kanya kahit pa parang lalamunin na ako ng lupa sa kaba. I love you.
Nakangiting sabi niya. Napangiti na lang din ako matapos marinig yun. Ngayon ko lang nalaman na maaari palang maging ganito katamis ang marinig ang mga salitang to. I love you too. Sagot ko naman. Napayakap na lang ako sa kanya dahil sa labis na tuwa. Ni hindi man lang pumasok sa isip ko na darating ang araw na ito. Pero ito na ngayon yon. Tama ng lambingan at magsikain na tayo. Gutom lang yan. Biglang saad naman ni Manang Lourdes. Sabay pa kaming natawa ni Andres dahil kay Manang. Kahit kailan talaga panira ng moment si Manang Lourdes. At talaga namang napakalakas niyang mang-asar. Wala kaming ibang nagawa kung hindi ang pumunta sa kusina para kumain. Sumalubong pa sa amin ang nanunuksong mga titig ni Manang Lourdes na para bang may gusto siyang sabihin, ngunit nanatili siyang tahimik. Andres' point of view. Aaminin ko, masayang masaya ako dahil nagkagusto ko kay Gigi. Wala akong pinagsisisihan ngayon dahil sigurado kung tama lang na ipinagpatuloy kong nararamdaman ko para sa kanya. Kitang-kita ko kung gaano siya kaalaga at kung papaano niya ako mahalin bilang nobyo. Ilang buwan na kaming magkasintahan ni Gigi at nagbabalak na rin kaming magpakasal. Hindi naman kami nagmamadali dahil marami pa naman kaming oras. Ang gusto lang namin ay ang sulitin ng mga sandali namin na magkasama. Ano namang nakain mo't naisipan mong magpunta rito? Nagtatakang tanong ni Gigi. Hindi ba't sinabi mo sa akin noon na hindi ka pa nakakapunta sa dagat? Nakangiting sambit ko't agad na hinawakan ng kanyang kamay. Kaya ito tayo ngayon at magdadagat. Natatawang sabi ko pa. Nagsimula na akong tumakbo papunta sa dalampasigan. Dahil nga hawak kong kamay, kitang-kita ko ang saya sa mukha niya. Dahilan para mapangiti ako. Simula ng araw na magkaaminan kaming dalawa, ay pinangako ko na sa sarili ko na gagawin kong lahat para lamang laging makitang matamis na ngiti niya. Tara na, langoy tayo. Anyaya ko pa sa kanya ngunit marahas siyang umiling. Hindi ako marunong lumangoy, sagot niya. Napangisin naman ako't agad na naglakad palapit sa kanya. Ako nang bahala sa'yo, sambit ko. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang tumakbo palayo sa akin. Hindi ako nagdalawang isip na habulin siya at nang maabutan ko siya ay agad ko siyang binuhat. Ibaba mo ako, baby! Kinakabahang sigaw niya. Hindi nga ako marunong lumangoy eh. Takot din ako sa isda. Aligagang sambit niya pa. Hindi ko napigilang matawa dahil sa reaksyon niya. Hindi naman kita pababayaan. Tuturuan kitang lumangoy. Saad ko. Kahit anong pagpupumiglas pa ang gawin ay nabigo lang din siya dahil hindi ko siya binibitawan. Dali-dali na akong lumusong sa dagat habang buhat-buhat si Gigi. Napasigaw na lamang siya nang maramdaman niya ang tubig. Naging mahigpit din ang paghawak niya sa akin. Kaya naman mas lalo akong natawa. Huwag kang malikot, baby. Kumapit ka lang sa akin. Malambing na sabi ko na agad naman niyang sinunod. Huwag mo akong bibitawan ah. Nagbabantang singhal niya. I will never let you go, baby. Nakangising sabi ko naman. Hindi naman ganun kalalim ang pwesto namin, kaya't hindi kami nahihirapan. Napansin kong unti-unting paglubog ng araw, kaya naman agad kong hinawakan ang kamay ni Gigi. Look, kasing ganda mong takip silim. Namamanghang sabi ko at agad tumingin sa kanya. Napangiti naman siya dahil sa sinabi ko. Itigil mo na nga yung pambobola mo sa akin. Giit niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko at agad siyang niyakap. Nakadagdag pa sa ganda ng moment ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kakaibang kulay sa paligid. Nanatili lang akong nakayakap kay Gigi hanggang sa tuluyan ng lumubog ang araw. I want to watch every sunset with you. Biglang sabi ko. Nagulat na lang ako nang bigla siyang humarap sa akin at siniil ako ng halik. Hindi ako nanlaban. Bagkus ay hinayaan ko siyang kontrolin ako at dalhin sa kaibuturan ng langit gamit ang labi niya. Gigi's point of view. Ang pag-ibig daw ay kusang dumarating at hindi hinahanap. Sa tingin ko naman ay tama yon dahil kusa namang dumating sa buhay ko si Andres.
Nagsimula sa pagtatrabaho ko sa kanya hanggang sa nagkagustuhan at magkatuluyan. At ngayon ay mag-asawa na kami. Ilang buwan ang nakalipas matapos naming ikasal. Kasalukuyan na rin akong buntis sa una naming anak. Wala na akong mahihiling pa dahil masaya't matibay ang pagsasama namin ni Andres. Ano na naman bang iniisip mo? Biglang sambit ni Andres nang makitang tulala ako't nakatitig sa labas ng bintana. Wala, masaya lang ako. Seryosong sabi ko. Hindi ko kasi inaasahan na aabot sa ganitong buhay ko. Dagdag na sabi ko pa. Ang ibig sabihin lang yan ay naniwala ka't nagtiwala. Saad naman niya at marahang naglakad palapit sa akin. You were so brave to trust God's plan. Wika niya pa. Napangiti na lamang ako nang yumakap siya sa akin. Thank you. Dahil dumating ka sa buhay ko. Sambit ko. Ikaw ang dumating sa buhay ko. Kaya akong dapat na magpasalamat sa iyo. Sagot naman niya. Hindi ko alam kung mabuting tao ba ako sa dating buhay ko para maranasan ang lahat ng saya't ligaya ngayon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa mga biyayang pinagkaloob niya sa akin. Hindi man madali ang naging buhay ko sa simula. Sinigurado naman ng Panginoon na magiging masaya, maligaya at maginhawa ang buhay ko ngayon. At iyon ay sa piling ni Andres at ng magiging mga anak namin. Wakas.